Ang lihim sa ilalim ng semento. Setyembre 2001, sa lungsod ng Malolos, Bulacan, isang pangkaraniwang may bahay ang bigla na lamang naglaho na parang bula. Ang kanyang asawa, ang nag-iisa niyang pamilya, ay iginiit na naglayas ang kanyang misis. Ang nakakagulat, ang trabaho ng lalaki ay hepe ng detective section sa lokal na istasyon ng pulisya, isang opisyal na may mataas na ranggo. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa, 2 araw pa ang pinalipas ng mister bago niya ito i-report. Dahil dito, ang investigasyon ay mabilis na isinara sa loob lamang ng 2 linggo bilang isang simpleng kaso ng paglalayas. Hindi man lang isinagawa ng maayos ang pag-trace sa lokasyon ng cellphone o ang pagsusuri ng mga forensic expert. Sa panahong iyon, sa likod ng dambuhalang kalasag ng kapangyarihan sa kapulisan, may isang lalaking nangarap na makagawa ng perpektong krimen. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, bagamat sinasabing ang mga patay ay hindi na nagsasalita, ang katotohanang ibinaon sa lupa ay tila sumigaw at lumitaw mula sa kanyang pinagtaguan. Ang kasong ito ay magbubunyag sa nakasusuklam na mukha ng kapangyarihan, isang kwento ng isang hepe ng mga detective na mismong namuno sa investigasyon ng pagkawala ng kanyang asawa, gamit ang mga kamay na dapat sanay humuhuli ng kriminal para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Ito ang kuwento ng araw na iyon. Disyembre 11, 2011, 10 ng umaga. Isang hanging amihan na tumatagos hanggang sa buto ang umiihip sa isang redevelopment area sa Malolos, Bulacan. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy na nakatakda ng gibain ay halos gumuho na. Ang humuhuning tunog ng hangin ay pumapasok sa mga siwang ng basag na bintana. Si Mang Tonyo, ang operator ng backhoe, ay nanginginig sa lamig sa loob ng kanyang upuan habang walang ganang hinihila ang mga lever. Lintik, ang lamig naman ngayon. Kailangan ng matibag agad tung mukhang bahay ng multo na to, bulong niya sa sarili. Nang igalaw ni Mang Tonyo ang braso ng makina, ang dambuhalang bakal na bucket nito ay bumaon sa lupa. KRRAKKK. Narinig ang tila paghiyaw ng lumang sementadong sahig habang nabibiyak ito. Ngunit sa sandaling iyon, nang muli niyang hahatakin ang lever, naramdaman niya sa kanyang palad ang isang mabigat at malagkit na bagay na sumabit sa dulo ng bakal. Napangiwi si Mang Tonyo at dali-daling pinahinto ang makina. Ano to? Mga kable ng bakal. Nagtatakang binuksan niya ang pinto ng backhoe at tumalon pababa. Mula sa bitak ng semento, kasama ng lupa, ay may isang bagay na maputi ang nakausli. Suot ang kanyang guwantes, dahan-dahan niyang inalis ang lupa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo. Hindi ito buto ng hayop. Malinaw na buto ito ng tao. Napaatras si Mang Tonyo at napaupo sa lupa. Diyos ko, buto ng tao. Sa sobrang gulat, nadulas sa kanyang kamay ang cellphone na kukunin sana niya mula sa bulsa. Halos 1 oras ang lumipas mula nang tumawag siya. Ang dating tahimik na lugar ay binasag ng malakas na sirena ng 3 patrol car na dumating. Si Police Captain Marco Villanueva, isang investigador mula sa Malolos City Police Station, ay mabilis na bumaba sa sasakyan at pumasok sa loob ng police line. Sa edad na 42, isa siyang veteranong pulis na sanay sa mga karumal-dumal na eksena at matalas ang kanyang mga mata. Nilapitan ni Captain Villanueva si Mang Tonyo na nanginginig pa rin. Kayo po ba ang tumawag? Saan ninyo nakita? Hindi na naisubo ni Mang Tonyo ang sigarilyong hawak niya at itinuro na lamang ang loob ng abandonadong bahay. Doon po, sir. Nung hinuhukay ko yung sahig, may biglang sumulpot na puti. Tumango si Villanueva at pumasok sa loob kasama ang mga taga-Soko, scene of the crime operatives. Sa ilalim ng basag na semento, mga 2 talampakan ang lalim, natagpuan ng isang katawan na mahigpit na binalot sa makapal na plastik at lumang kumot. Maingat na itinaas ni Villanueva ang dulo ng plastik na puno ng lupa.
Malinaw na hindi ito basta ibinaon, halatang pinagplanuhan itong itago ng mabuti. Napamura si Villanueva at inutusan ng isang kasamahan. Tingnan mo to, binuhusan pa ng semento para takpan. Planadong planado to. Sargento Reyes, dalhin niyo agad ito sa crime lab. Haluhugin ninyong mabuti ang buong paligid. Opo, sir. Sisimulan na po namin agad. Mabilis na sagot ng SOCO team member habang kinukuhanan ng litrato ang ebidensya. Habang nililibot ng tingin ang maalikabok na bahay, bumulong si Villanueva. Kung sino man ang may gawa nito, napakasama ng budhi. Paano kaya siya nakakatulog sa gabi habang may taong ibinaon sa ilalim ng tinutulugan niya? Samantala, nang hapong iyon sa opisina ng Detective Section ng Malolos Police, si Patrolwoman Ana Santos, isang bagitong investigador, ay nakatutok sa monitor ng computer at nagsasaliksik ng datos. Sa edad na 29, bata pa siya, ngunit kahanga-hanga ang kanyang abilidad sa pagsusuri ng mga dokumento. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. "Sir, tingnan niyo po ito." Napatigil si Captain Villanueva sa pagtitimpla ng 3-in-1 na kape at lumapit sa mesa ni Ana. "Bakit? May nahanap ka?" Inabot ni Ana ang isang salansan ng papeles. Ang may-ari po ng bahay na to ay nasa isang home for the aged na mula pa noong 1999. Abandonado na po yung bahay. Pero may isang missing person report noong 2001 na eksaktong tumutugma sa kaso. Kinuha ni Villanueva ang mga dokumento at napakunot noo. 2001, 10 taon na ang nakalipas. Sino? Napalunok si Ana bago nagsalita. Elena Reyes po, 44 years old noon. Pero sir, medyo kakaiba yung nag-report. Napatigil si Villanueva sa pagbuklat ng papeles. Kakaiba? Bakit? Itinuro ni Ana ang monitor. Ang mismong hepe po noon na humawak ng kaso ay ang asawa ng biktima, si Ricardo De Leon. Major po siya noon sa detective section. Biglang tumaas ang kilay ni Villanueva. Ano? Ang asawa ang mismong investigador? Pulis? Opo. At mas lalo pong nakapagtataka ito. 2 linggo lang matapos ang report, isinara na ang kaso bilang simpleng paglalayas. Pinaniwalaan lang po ang testimonya ng asawa. Napatiimbagang si Villanueva at padabog na inilapag ang mga papel sa mesa. Ang asawa ng isang mataas na opisyal ng pulisya ay nawala, pero ang mister mismo ang nagtakip sa kaso. Tinitigan niya si Ana ng may seryosong mukha. May amoy to, amoy malansa. Ana, i-fax mo agad sa crime lab ang dental records. Ipahambing mo sa mga nakuha nating buto mula 10 taon na ang nakalipas. Seryosong tumango si Ana. Opo sir, ipadadala ko na po agad. Makalipas ang 3 araw, dumating ang resulta mula sa crime lab. Ang mga butong natagpuan sa abandonadong bahay ay walang dudang kay Elena Reyes, ang babaeng nawala 10 taon na ang nakalipas. Napakuyom ang kamao ni Villanueva sa hawak na report. 10 taon kang nasa ilalim ng malamig na semento habang ang walang hiya mong asawa ay umasenso pa sa serbisyo. Nang gabing iyon, isang babae ang dahan-dahang pumasok sa citizens desk ng Malolos Police Station. Si Lorna Cruz, 61 taong gulang, nakasuot ng kupas na bestida. Siya ang nakatatandang kapatid ni Elena. Bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay at ang kalungkutang hindi na mabura. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang luma at naninilaw na sobre. Nanginginig ang boses na nagtanong si Lorna sa pulis na nasa desk. Nandyan po ba yung investigador na tumawag sa akin? Tungkol po ito sa kapatid kong si Elena. Mabilis na bumaba ng hagdan si Captain Villanueva at pumasok sa silid pulungan. Agad na tumayo si Lorna, mahigpit na hawak ang sobre sa kanyang dibdib. Magalang na yumuko si Villanueva. Magandang gabi po. Ako po si Captain Marco Villanueva. Namula ang mga mata ni Lorna at nanginig ang kanyang labi. Sir, totoo po ba? Natagpuan na po ba talaga ang kapatid ko?
Hindi makatingin ng diretso si Villanueva at dahan-dahang tumango. Opo, siya nga po. Pasensya na po kayo. At ngayon lang. Nanghina ang mga tuhod ni Lorna at napaupo siya sa silya, pinipigilan ang pag-iyak. Pagkatapos, inabot niya ang lumang sobre kay Villanueva. Maingat itong isinara gamit ang tape at pudpod na ang mga gilid. Habang pinupunasan ng luha, nagsalita si Lorna. Ito po, ipinabigay sa akin ni Elena 10 taon na ang nakalipas. Ang sabi niya, Ate, wag mong bubuksan hanggat hindi ako ang nagsasabi. Kinuha ni Villanueva ang sobre, ramdam ang bigat nito. 10 taon po ninyo itong itinago, hindi niyo po binuksan? Natatakot po kasi akong buksan. Pakiramdam ko, kapag binuksan ko, parang tinatanggap ko ng may masamang nangyari sa kanya. Pero ngayon, sa tingin ko, kailangan na. Parang may sariling bigat ang sobre sa kamay ni Villanueva. Ang katotohanang 10 taon na nakakulong sa ilalim ng semento ay malapit nang lumabas. Nang akmang bubuksan ni Villanueva ang sobre, humagulgol si Lorna habang binabanggit ang pangalan ng kapatid, Elena. Patawarin mo si ate, ang tagal-tagal bago kita nahanap. Ang pigil na pag-iyak ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa malamig at tahimik na silid. Nagpasya ang grupo ng investigador na balikan ang nakaraan. Kailangan nilang alamin ang mga huling sandali ni Elena Reyes noong Setyembre 12, 2001. Pinuntahan ni Captain Villanueva at Patrolwoman Ana Santos ang lumang bahay ni Elena sa isang eskinita sa Malolos. Bagamat may mga bagong gusali na, masuwerteng may mga residente pa ring nakatira doon na naaalala ang araw na iyon. Una nilang nakausap si Aling Marites, 68 taong gulang, isang kapitbahay na kaibigan ni Elena sa kanilang samahan sa komunidad. Nakaupo sa luma niyang sofa, tila inaalala ang nakaraan. Oo, yung araw na yon. Mga 2:00 ng hapon yon. Kung hindi ako nagkakamali, papunta akong palengke, nagkasalubong kami ni Elena. Inilabas ni Villanueva ang kanyang kwaderno. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya, sa itsura o pananamit niya? Napaisip si Aling Marites. Ayun na nga kakaiba talaga. Si Elena, laging maayos manamit at may makeup yan. Pero nung araw na yon, wala siyang kolorete sa mukha at parang pagod na pagod ang itsura. Wala siyang makeup, ganun po ba? Hindi lang yon, Setyembre yon, di ba? Mainit pa rin ang tanghali. Nakapantalon siya at blasang may mahabang manggas. Yung hanggang leeg pa. Nagningning ang mga mata ni Ana. Mahabang manggas po sa tirik na araw? Oo, kaya nga itatanong ko sana kung hindi ba siya naiinitan, pero hindi ko na ginawa, parang nagmamadali siya at iniiwasan ng mga tao. Hindi ko na siya tinawag. Mariing isinulat ni Villanueva sa kanyang kwaderno. Mahabang manggas sa tag-init, posibleng may itinatagong mga pasa o sugat sa katawan. Sunod nilang pinuntahan ang isang sari-sari store malapit sa kanto. Ang may-ari, si Aling Nena, ay 72 taong gulang na, ngunit abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Si Elena, oo, naaalala ko siya. Bumili siya sa akin ng tokwa at toge nung araw na iyon. May nabanggit po ba siya sa inyo? Tanong ni Villanueva. Napatingin sa kisame si Aling Nena. Sabi niya, may darating daw siyang importanteng bisita kaya kailangan niyang magluto ng masarap. Pinili pa niya yung pinakasariwang toge. Naging matalas ang tingin ni Villanueva. May bisitang darating? Sinabi po ba niya kung sino? Hindi mukhang abala siya kaya sabi ko na lang, mag-iingat ka. Yun na pala ang huling pagkikita namin. Sino bang mag-aakala? Tumango si Villanueva at umalis sila. Naghahanda si Elena para sa isang bisita. Hindi tugma sa teoryang naglayas siya. Ang isang babaeng maglalayas ay hindi mag-aabalang mamalengke para sa hapunan. Pagbalik sa istasyon, muling sinuri ng team ang statement ni Major De Leon mula 10 taon na ang nakalipas. Sir, sabi ni Ana,
Ayon sa statement ni De Leon, umalis daw po ng bahay si Elena ng alas 7 ng gabi at hindi na bumalik kinabukasan, kaya siya nag-report. Sumandal si Villanueva sa kanyang upuan. Anong oras siya nag-report? Kinaumagahan po ng Setyembre 14. 2 araw na po ang nakalipas mula nang mawala si Elena. Mapait na napangiti si Villanueva. Isang gabi nang hindi umuwi ang asawa niya, pero ang mister na pulis ay hindi agad nag-report. 2 araw niyang pinalipas at ginawa pa niyang kaso ng paglalayas. Opo, kakaiba po, di ba? Kung normal na tao yan, ipapatrace agad ang cellphone. Hinawakan ni Villanueva ang kanyang baba. Hindi siya naghihintay. Gumagawa siya ng oras. Oras para ayusin ang lahat. May isa pang dokumento na inilabas si Ana. May testimonya rin po dito ang kapatid ng biktima, si Lorna Cruz. Pero binaliwala po. Anong sinabi niya? Tumawag daw po sa kanya ang kapatid niya noong katapusan ng Agosto. Umiiyak at sinabing, "Hindi ko na kaya dito sa bahay. Bugbog sarado ako, parang mamamatay na ako. Gusto ko nang makipaghiwalay." Mabilis na hinablot ni Villanueva ang papel. Hindi na isama ang ganito kaimportanteng detalye sa report. Opo, isinantabi lang po ni Major De Leon na hepe noon. Sabi niya, praning at OA lang daw ang asawa niya. Napahampas ng kamao si Villanueva sa mesa. Ang asawa ang investigador. Ang desperadong sigaw ng tulong ng biktima ay itinuring na isang pag-iinarte lamang. Sa huli, ang kaso ay isinara ayon sa kuwentong ginawa ni De Leon, isang simpleng paglalayas. Wala bang record ng interview sa mga kapitbahay? Baka may narinig silang sigawan. May natagpuang isang naninilaw na piraso ng papel si Ana. Meron po, isang memo lang, hindi official na statement. Mula sa kapitbahay sa itaas na palapag. Narinig daw niya noong gabi ng Setyembre 12, mga alas 10, ang malakas na kalabog at sigaw ng isang lalaki mula sa apartment ni na Elena. Nakasama ba yan sa final report? Hindi po, binaliwala rin. Tumayo si Villanueva at lumapit sa bintana. Malamig ang tanawin ng syudad. Sinadya to. Hindi ito investigasyon. Cover up to. Mabilis na nag-type si Ana sa keyboard at binuksan ang isa pang record, ang duty log ni De Leon noong Setyembre 2001. Maya-maya, natigilan siya. Sir, tingnan niyo po, ito na yata yung hinahanap natin. Lumingon si Villanueva. Bakit? Gumuho na ba ang alibi niya? Noong Setyembre 12, ang araw na nawala si Elena, nag-undertime po si De Leon ng alas 6 ng gabi. Ang dahilan, masama raw ang pakiramdam. Pagkatapos, nag-file siya ng vacation leave para sa Setyembre 13 at 14. Nagkatinginan ng 2 investigador, nag-undertime sa mismong araw na nawala ang asawa, nag-leave ng 2 araw pagkatapos, at nag-report na nawawala ang asawa sa huling araw ng kanyang leave. Sobrang perpekto ng mga piraso ng puzzle para maging isang simpleng pagkakataon lang. Kinabukasan, Disyembre 19, pinuntahan ni Villanueva ang retiradong pulis na si Berto Martinez. Noong panahong iyon, isa siya sa mga tauhan ni De Leon. Nakatira na lamang siyang mag-isa sa isang lumang apartment. Inaasahan ko nang darating kayo, sabi ni Martinez habang nagsisindi ng sigarilyo sa kanyang beranda. Alam kong sasabog din tong kaso na to balang araw. Naaalala niyo pa po ba ang mga pangyayari noon? Tanong ni Villanueva. Malalim na bumuga ng usok si Martinez. Paano ko makakalimutan? Sa 30 taon ko sa serbisyo, yun ang pinakamarumi at pinakawalang kwentang kaso na hinawakan ko. Ano po ang pinakasumagi sa isip ninyo noon? Padabog na pinatay ni Martinez ang sigarilyo. Si De Leon mismo ang nagdidikta kung paano tatakbo ang investigasyon. Asawa niya ang nawawala, pero siya ang parang hepe ng buong operasyon. Ayaw niyang tumawag ng soko. Paglalayas lang yan, libutin niyo lang ang paligid. Yun ang laging sinasabi niya. Wala po bang umangal? Mali po ang proseso, di ba? Mapait na tumawa si Martinez. Hepe ng detective section yon.
Kumpare pa ng station commander. Anong magagawa naming mga hamak na pulis? Lahat kami, tikom ang bibig at nakikiramdam lang. Tinitigan ni Villanueva si Martinez sa mata. May iba pa po ba kayong napansin na kakaiba? Tumahimik sandali si Martinez, masyadong mabilis natapos. Walang matibay na ebidensya pero isinara ang kaso sa loob ng 2 linggo. Imposible yon. Ang mga kasong ganyan, inaabot ng buwan o taon. Para bang may isang taong gustong-gusto ng takpan ng lahat. Tumango si Villanueva. 10 taon na ang nakalipas, ginamit ni De Leon ang kanyang posisyon at kapangyarihan para pagtakpan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Pagbalik sa istasyon, muling ipinatawag ni Villanueva si Lorna Cruz. Kailangan niyang linawin ang tungkol sa sobreng ibinigay nito. Kailan po eksakto ibinigay sa inyo ng kapatid ninyo ang sobreng ito? Muling namuo ang luha sa mga mata ni Lorna. 2 araw bago siya mawala. Gabi na yon, bigla siyang dumating at inabot yan sa akin. Ano po ang sinabi niya? Sabi niya, "Ate, itago mo to. Wag mong bubuksan hanggat hindi ako ang nagsasabi. Kapag nalaman to ng asawa ko, baka patayin niya talaga ako. Kaya hindi niyo po tiningnan ang laman?" Napahagulgol si Lorna. Kasi umasa po ako na babalik siya. Naniwala akong nagtatago lang siya sa kung saan, kaya tinupad ko ang pangako ko. Habang lumilipas ang mga taon, lalo akong natakot na buksan. Kasi pakiramdam ko, kapag binuksan ko, inaamin ko nang patay na siya, na hindi na siya babalik. Inabutan ni Villanueva ng tissue si Lorna. Pagkatapos punasan ng luha, nagsalita ulit ito. 10 taon, sir. 10 taon kong tiniis na tawaging baliw ng mga kapitbahay. Tuwing pupunta ako sa pulis para ipabukas ulit ang kaso, parang laging may gumagalaw sa likod. Si De Leon, pinalalabas niya na nasisiraan na ako ng bait. "Patawad po," sabi ni Villanueva, "pero ipinapangako ko, lalabas ang katotohanan. Gagawin namin ang lahat." "Sana nga po, sir," desperadong sabi ni Lorna. "Sana malaman namin kung bakit kinailangan ng kapatid kong ibaon sa ilalim ng malamig na semento." Kinabukasan, Disyembre 20, sa conference room ng mga investigador. "Okay, kailangan nating alamin ang mga taong malapit kay Elena Reyes," sabi ni Villanueva. "Nabanggit na aktibo siya sa simbahan, tama ba?" "Opo, sir," sagot ni Ana. "Sa Malolos Cathedral. Linggo-linggo siyang kasama sa feeding program at isa siya sa mga leader doon. Makipag-ugnayan ka sa mga taga-simbahan, lalo na sa mga taong naging malapit sa kanya." "Sipo, sir." Tinitigan ni Villanueva ang lumang sobre sa mesa. Malapit na itong buksan sa pahintulot ni Lorna. Baka nasa loob nito ang susi sa simula at katapusan ng trahedyang ito. Disyembre 21, dumating sina Villanueva at Ana sa Malolos Cathedral. Sinalubong sila ni Sister Fe, 65, ang nangangasiwa sa mga volunteer. "Para po ba ito kay Elena? Nabasa ko sa balita, hindi ako makapaniwala." Umupo si Villanueva. "Nakalulungkot po, pero totoo. May mga gusto lang po kaming itanong." Naglabas ng isang lumang photo album si Sister Fe. Mula pa 1998, kasama na namin siya sa feeding program tuwing Miyerkules. Tahimik lang siya, pero napakasipag. Tiningnan ni Villanueva ang mga litrato. Sa isang kupas na larawan, nakatayo si Elena, nakasuot ng apron. Simple ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. "Mayroon po ba siyang naging matalik na kaibigan dito? Yung napagsasabihan niya ng problema?" tanong ni Villanueva. Napaisip si Sister Fe. Si Ka Eddie. Siya ang may-ari ng isang hardware store. Sobrang malapit silang dalawa." "Anong klaseng relasyon po?" tanong ni Ana. Ipinakita ni Sister Fe ang isang litrato kung saan magkatabi sila. Parang magkapatid talaga sila. Matagal nang biyudo si Ka Eddie at si Elena naman, dinadalhan siya ng pagkain. Parang nakababatang kapatid ang turing niya kay Ka Eddie. Nagkatinginan sina Villanueva at Ana. "Ka Eddie," isang pangalan na kailangan nilang tandaan. Agad na sinaliksik ni Ana ang tungkol kay Ka Eddie. Maya-maya, natigilan siya.
Sir, kakaiba to. Umalis po si Ka Eddie sa Malolos noong Oktubre 2001. Kailan ulit? Oktubre po. Isang buwan lang matapos mawala si Elena, parang tumakas. Lumipat po siya sa Tarlac at may maliit na hardware store pa rin daw doon. Naging matalas ang tingin ni Villanueva. Nawala ang babae tapos biglang naglaho ang lalaking malapit sa kanya, kahina-hinala. Kinabukasan, Disyembre 22, nagmaneho si Villanueva papuntang Tarlac. Sa isang liblib na lugar, natagpuan niya ang hardware store na may kalawanging karatula. Lumabas ang isang lalaking nasa 23 anyos, si Ka Eddie. Mas matanda na ang itsura niya ngayon. Sino po sila? Tanong ni Ka Eddie. Inilabas ni Villanueva ang kanyang police badge. Mula po ako sa Malolos. Kilala niyo po si Elena Reyes, tama? Biglang namutla si Ka Eddie at nabitawan ang hawak na guwantes. Nang makabawi, itinuro niya ang isang upuan sa loob. Tuloy po kayo. Sa loob ng masikip na tindahan, umupo sila sa harap ng isang kalan. Nakita ko po sa balita ang tungkol kay Elena, simulang sabi ni Ka Eddie. Sa ilalim pala ng lupa siya natagpuan. Opo, kaya po ako naparito para magtanong. 10 taon. 10 taon na walang araw na hindi ko siya naisip. Kawawa naman siya. Bakit po kayo biglang umalis sa Malolos noong Oktubre 2001 pagkatapos ng insidente? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ka Eddie. Nung nalaman kong nawawala si Elena, balak ko sanang pumunta sa pulis para magtestigo. Alam ko lahat ng pinagdadaanan niya sa asawa niya. Pero may tumawag sa akin nung gabing yon. Sino po? Si De Leon, ang asawa ni Elena. Napaayos ng upo si Villanueva. Ano po ang sinabi niya? Sabi niya, alam kong may relasyon kayo ni Elena. Kung hindi ka titigil at mawawala, ikaw ang gagawin kong salarin sa pagpatay sa kanya. Tinakot po kayo. Mapait na ngumiti si Ka Eddie. Happy yon. Isa lang akong ordinaryong tao. Anong laban ko? Natakot ako. Kaya tumakas ako. Mabilis na nagsulat si Villanueva. Hindi lang tinakpan ni De Leon ang krimen, tinakot pa niya ang mga posibleng testigo. Ano po ba talaga ang relasyon ninyo ni Elena? Hindi totoo yung sinasabi niya. Magkapatid ang turingan namin. Nakita ko ang lahat ng paghihirap niya. Madalas siyang may pasa, pero sasabihin niya nadulas lang daw siya. Hindi makatingin ng diretso sa mata ko. Binubugbog po siya? Oo, isang beses may pasa siya sa braso. Nung pinilit ko siyang magsalita, humagulgol siya. Hayop daw ang asawa niya. Nagtanong si Villanueva ng pinakamahalagang tanong. Noong Setyembre 12, 2001, ang araw na nawala si Elena, nasaan po kayo? Naaalala ko. Nasa isang industrial zone ako sa Guiguginto. Nag-deliver ako ng maraming materyales sa isang pabrika. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, nandoon ako nagkakabit ng mga gamit. May makakapagpatunay po ba niyan? Oo, yung may-ari ng pabrika at mga empleyado. Sabay-sabay pa kaming naghapunan doon, tumango si Villanueva. Kung totoo yon, solid ang alibi ni Ka Eddie. Pagbalik sa Malolos, agad niyang pinaberipika ito kay Ana. At totoo nga, kinumpirma ng may-ari at mga empleyado ng pabrika na magkakasama sila ni Ka Eddie buong gabi. Sir, perpekto po ang alibi niya, sabi ni Ana. Imposibleng siya ang may gawa. Okay, tanggalin na si Ka Eddie sa listahan ng suspek. May iba pa bang lumabas mula sa mga taga-simbahan? May inabot na papel si Ana. Meron pa po. Si Ginang Belen Inocencio, Limambing. Siya yung treasurer ng grupo. Isa raw siya sa iilang taong pinagsasabihan ni Elena ng sikreto. Puntahan mo agad. Nang hapong iyon, pinuntahan ni Ana si Ginang Inocencio. Si Elena, naku, napakabait na tao noon. May naikwento po ba siya tungkol sa pamilya niya? Nag-atubili si Ginang Inocencio. Isang buwan bago siya mawala, mga bandang katapusan ng Agosto. Sinabi niya sa akin na sinubukan niyang makipaghiwalay sa asawa niya. Nung gabing yon, binugbog daw siya ng husto.
kaya hindi siya nakapunta sa simbahan ng ilang araw. Kumusta po siya nung bumalik? 1 linggo siyang nawala. Pagbalik niya, kahit makapal ang makeup, kitang-kita pa rin ang pasa sa ilalim ng mata niya. Sabi niya, nadapa lang daw siya. Sana pinilit ko siyang magsalita. Pinagsisisihan ko yon habang buhay. Mabilis na nagsulat si Ana. Humingi ng diborsyo si Elena at ang naging kapalit ay matinding pambubugbog. Ang motibo para sa pagpatay ay unti-unti nang nabubuo. Kinabukasan, Disyembre 2, isinulat ni Villanueva ang pangalan ni Major Ricardo de Leon sa whiteboard. Okay, buuin natin ang kwento. Si Elena Reyes ay biktima ng domestic violence. Nang humingi siya ng diborsyo, lalo siyang sinaktan. Ang tanging kanlungan niya ay ang simbahan, kung saan naging kaibigan niya si Ka Eddie, at pagkawala ni Elena, dugtong ni Ana. Agad na tinakot ni De Leon si Ka Eddie at pinalayas. Minali rin niya ang investigasyon. Tinitigan ni Villanueva ang whiteboard. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay De Leon. Sapat na to para imbitahan natin siya. Sa sandaling iyon, isang lumang fax machine sa sulok ang tumunog. Isang papel ang dahan-dahang lumabas. Kinuha ito ni Ana. Kanino galing to? Nang makita ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata. Sir, tingnan niyo to. Kinuha ni Villanueva ang papel. Isang anonymous na fax. Sa gitna ng A4 na papel, may nakasulat na 2 salita. Ramon Castillo, Tikay, Malolos. Ramon Castillo, bulong ni Villanueva. Sino na naman to? Isang bagong pangalan ang pumasok sa magulong investigasyon. Agad na sinaliksik ng team ang pangalang Ramon Castillo. Mabilis ang mga daliri ni Ana sa keyboard. Maya-maya, napasigaw siya. Sir, nahanap ko na! Si Ramon Castillo, ipinanganak noong 1953, kaklase ni De Leon noong high school. Lumapit si Villanueva. Kaklase? Imposibleng simpleng kaklase lang. Hanapin mo pa. May malaki siyang pagawaan ng bakal dati sa Malolos, pero nalugi noong 1997. Pagkatapos noon, nagsimula siyang umutang kay De Leon. Magkano? Mula 1998 hanggang 2001, umabot po sa 4 na milyong piso. Sapat na para makabili ng bahay noon. Pero heto po ang kakaiba. Ano? Mula Oktubre 2001, biglang nawala ang record ng utang niya. Walang record na nagbayad siya. Parang bulang naglaho ang 4 na milyong pisong utang. Naging matalas ang tingin ni Villanueva. Nawala si Elena noong Setyembre 2001. Pagkaraan ng 1 buwan, ang utang na imposibleng bayaran ay biglang nawala. Hindi lang po yan, sir, sabi ni Ana. Ipinapakita ang titulo ng lupa sa monitor. Yung abandonadong bahay kung saan natagpuan ng mga buto. Ang orihinal na may-ari ay tiyuhin ni Ramon Castillo. Si Castillo, ang tagapag-alaga ng bahay mula nang ma-admit sa Home for the Aged, ang tiyuhin niya. Biglang tumayo si Villanueva. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtutugma sa isang nakapangingilabot na paraan. Ang kaklase at may utang kay De Leon ay siya ring tagapag-alaga ng bahay kung saan ibinao ng biktima. Tara na, maikling utos ni Villanueva. Puntahan natin si Ramon Castillo. Disyembre 24, umaga. Pinuntahan nila ang isang lumang apartment sa Malolos. Nang mag-doorbell, isang lalaking nasa 28 anyos ang nagbukas. Si Ramon Castillo, payat, may malalalim na mata, tila pinagdaanan ng maraming problema. Inilabas ni Villanueva ang kanyang badge. Malolos Police. Kayo po ba si Ramon Castillo? Biglang nanginig ang mga mata ni Castillo. Opo. Bakit po? May mga itatanong lang kami. Pwede po ba kayong sumama sa istasyon? Namutla si Castillo. Pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga, tumango siya. Sige po, kukunin ko lang ang jacket ko. Sa interrogation room, hindi mapakali si Castillo. Padabog na inilapag ni Villanueva ang isang folder sa mesa. Kilala mo si Elena Reyes, tama? Nag-iwas ng tingin si Castillo. Pangalan lang po.
Narinig ko kay De Leon, asawa niya raw. Naglabas si Villanueva ng isang dokumento. Ang bahay ng tiyuhin mo sa may redevelopment area, naaalala mo? Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Castillo. Opo, ako po ang nag-aalaga noon. May natagpo ang mga buto sa ilalim ng sementadong sahig doon, mga buto ni Elena Reyes. Biglang naging puti na parang papel ang mukha ni Castillo. Nanginginig ang kanyang labi, hindi makapagsalita. Mula sa kanyang noo, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis. Samantala, sa opisina, tinutuntun ni Ana ang pinanggalingan ng fax. Maya-maya, sumagot siya sa telepono. Sir, nalaman ko na po. Galing sa isang maliit na stationery shop malapit sa bahay ni Castillo. Naaalala ng may-ari na isang babaeng nasa 50s ang nagpadala. Agad na sinaliksik ni Ana ang pamilya ni Castillo. Asawa, Linda Castillo, 56 taong gulang. Sir, asawa po ni Castillo, mukhang siya ang nag-report sa sarili niyang asawa. Puntahan mo, utos ni Villanueva. Kapag nagsalita ang asawa, tapos na to. Mabilis na pinuntahan ni Ana ang bahay ni Castillo. Isang babaeng pagod ang itsura ang nagbukas. Si Linda, pulis po, pwede po ba kayong makausap? Wala akong alam sa asawa ko, sabi ni Linda. Kayo po ang nagpadala ng fax, tama? Isinulat ninyo ang pangalan at address ng asawa ninyo. Biglang bumagsak ang ekspresyon ni Linda, tumulo ang kanyang mga luha. Bakit po ninyo ginawa yon? Malumanay na tanong ni Ana. Pasok po kayo, mahinang sabi ni Linda. Sa loob, humagulgol siya. 30 taon na kaming kasal. Ang tanging hiling ko lang ay makita ang mga apo namin. Pero 10 taon nang hindi makatulog ng maayos ang asawa ko. Bigla na lang siyang sisigaw sa gabi, basang-basa ng pawis at humihingi ng tawad. Patawad, Elena, patawad. 10 taon po siyang ganyan. Nung lumabas sa balita na may natagpo ang buto, nagsimula siyang manginig sa takot. Doon ko nalaman. Naglabas si Linda ng isang lukot na papel. Hinalughog ko ang mga gamit niya. Ito ang nakita ko. Isang kasulatan. Pinapatawad ni De Leon ang 4 na milyong utang ni Castillo. Ang petsa, Oktubre 201. Dito ko nakumpirma, sabi ni Linda. May ginawa siyang karumal-dumal para sa pera. 10 taon siyang kinakain ng konsensya niya. Kaya ko ginawa yon. Ayokong mamatay kaming parehong dala ang bigat na ito. Paano na lang ang pamilya ni Elena? 10 taon din silang nagdusa. Pagbalik ni Ana sa istasyon, inabot niya ang kasulatan kay Villanueva. Sir, matibay na ebidensya. Disyembre 25 madaling araw. Sa gitna ng katahimikan ng Pasko, isang tawag ang dumating. Nais daw makipag-usap ni Castillo. Pumasok si Villanueva sa interrogation room. Nakayuko si Castillo, nanginginig. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Namumula ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagsuko. Sir, napalunok si Castillo. Aamin na po ako. Ako po ang pumatay kay Elena Reyes. Isang matalas na kislap ang dumaan sa mga mata ni Villanueva. Ang 10 taong lihim ay malapit ng mabuksan. Disyembre 25 umaga ng Pasko, tinatakan ni Ramon Castillo ng kanyang thumb mark ang kanyang sinumpaang salaysay. Ulitin natin, sabi ni Villanueva. Ano ang eksaktong nangyari? Gabi po yon, mga 10:00. Pinuntahan ko si Elena sa bahay nila. Nagtalo kami tungkol sa pera. Bigla pong uminit ang ulo ko. Sinakal ko po siya. Sinakal? Opo. Nung matauhan ako, hindi na po siya humihinga. Perpekto ang confession, pero hindi mapalagay si Villanueva. May mali, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ana. Sir, dumating na po ang official autopsy report mula sa crime lab. Sa labas, ipinakita ni Ana ang report. Sir, tingnan niyo po, magkaiba sila. Ang sanhi ng kamatayan, multiple skull fractures due to blunt force trauma, pagkabagok ng ulo. At sa ilalim, isang mahalagang detalye, walang senyales ng sakal o anumang pinsala sa mga buto sa leeg. Napailing si Villanueva.
Sinasabi niyang sinakal niya, pero basag ang bungo. Pumatay siya ng tao, pero hindi niya alam kung paano niya pinatay. Opo, sir. Hindi po tugma ang confession niya sa scientific evidence. May mali po dito. Pumasok muli si Villanueva sa silid. Mr. Castillo, saan mo ulit sinabi na nangyari ang krimen? Sa sala po. Kanina, sabi mo sa kwarto. Namutla si Castillo. Ay, oo nga po. Sa kwarto. Nagkamali lang po ako. Matagal na po kasi. Anong sasakyan ang ginamit mo para dalhin ang bangkay? Truck po. Isang asul na Porter. Hindi ba't van ang sinabi mo kanina? Biglang nanginig ng husto si Castillo. Hindi na niya mapigilan. Hindi ikaw ang pumatay, tama. Malamig na sabi ni Villanueva. May pinoprotektahan ka. Paglabas niya, sumalubong si Ana. Sir, kumpirmado na po ang alibi ni Castillo noong Setyembre 12. Magkakasama sila ng mga katrabaho niya sa isang beer house hanggang alas 10 ng gabi. May 3 testigo po. Ilang butas sa confession ni Castillo. Mali ang cause of death. Pabago-bago ang lugar ng krimen at may perpektong alibi. Malinaw na kasinungalingan ang lahat. Bakit niya gagawin to? Tanong ni Ana. Pagpatay ang inaamin niya. Dahil may mas malaki siyang kinatatakutan kaysa sa habambuhay na pagkakakulong, sagot ni Villanueva. At nasa likod nito si De Leon. Sigurado ako. Kinabukasan, muling hinarap si Castillo. Inilatag ni Villanueva ang autopsy report at ang mga testimonya para sa kanyang alibi. Gawa-gawa lang ang kwento mo, Mr. Castillo, at hindi magandang gawa. Hindi po, ako po ang pumatay. Lumapit si Villanueva. Si De Leon ba? Tinakot ka ba niya? Sa pagbanggit ng pangalan, biglang lumitaw ang takot sa mga mata ni Castillo. Pamilya mo ba? Tinakot ba niya ang pamilya mo? Sa tanong na iyon, bumigay na si Castillo. Humagulgol siya ng malakas. Nagpadala po siya ng mga litrato. Litrato ng bahay ng anak ko at ng bago kong silang na apo. Napatiim bagang si Villanueva. Isang sanggol ang ginamit na panakot ng isang dating mataas na opisyal. Tumawag siya. Umiiyak na sabi ni Castillo. Sabi niya, akuin mo ang lahat. Ikaw naman ang nagtapon ng bangkay, kaya kasabwat ka. Kapag tumahimik ka, bubuhayin ko sa yaman ang anak at apo mo. Pero kapag nagsalita ka, hindi na natapos ni Castillo ang sasabihin. Natakot po ako, sir. Natakot ako para sa pamilya ko. Sige na, sabi ni Villanueva. Kami na ang bahala. Poprotektahan namin sila. Nang hapong iyon, tumawag ang retiradong pulis na si Berto Martinez. Villanueva, naalala ko, noong 2001, pagkatapos isara ang kaso, nakita ko si De Leon at si Castillo na nag-uusap sa parking lot. May inabot na makapal na sobre si De Leon kay Castillo. Isang mahalagang testimonya na kumukonekta sa nawalang utang. Sir, ulat ni Ana, si De Leon po, nag-retire noong 2009. Ngayon, may stage 3 colon cancer siya at nakakonfine sa isang private hospital sa Malolos. Nakahiga sa ospital pero nang threaten pa. Napailing si Villanueva. Walang hiya talaga. Bukas, pupuntahan natin siya. Disyembre 27. Bago puntahan si De Leon, kailangan nilang buksan ang huling piraso ng puzzle. Tinawagan ni Villanueva si Lorna. Ginang Cruz, oras na po. Kailangan na nating buksan ang sobre. Sa conference room, sa harap ni na Villanueva at Ana, nanginginig na binuksan ni Lorna ang sobreng 10 taon niyang iningatan. Sa loob, may 4 na piraso ng papel at isang cassette tape. Ang mga papel ay sulat kamay ni Elena. Nang basahin ni Lorna ang unang linya, tumulo ang kanyang mga luha sa papel. Kinuha ito ni Villanueva. Ang katotohanang matagal nang nakabaon ay handa nang isigaw ang kanyang kwento. Ang sulat ay isang detalyadong talaarawan ng 3 taong pagmamaltrato. Marso 15, 1999. Sinampal dahil maalat daw ang ulam. Agosto 7, 1999. Pinihit ang braso dahil sumasagot daw. Pebrero 10,
2000. Sinipa sa tiyan pag-uwing lasing. Isang brutal na record ng karahasan. Sa huling pahina, may isang mensahe, Setyembre 10, 2001. Ate, kung binabasa mo to, ibig sabihin may nangyari na sa akin. Pakiusap, pumunta ka sa pulis at ipaimbestiga mo si Ricardo de Leon. Siya ang may gawa. 2 araw bago siya mawala. Ang isa pang papel ay kopya ng isang medical certificate. May petsang Agosto 25, 2001 mula sa isang klinika sa Malolos. Diagnosis, 2 basag na tadyang at maraming pasa sa mukha. Ang sabi ng pasyente, nadulas sa hagdan. Agad na ipinahanap ni Villanueva ang doktor. Bagamat sarado na ang klinika, natagpuan nila ang retiradong doktor na si Dr. Gomez. Naaalala ko ang pasyenteng yan, sabi ni Dr. Gomez nang makita ang kopya. Paano ko makakalimutan? 2 tadyang ang basag pero sabi niya nahulog lang. Imposible. Yung mga pasa niya, bakas ng sapatos. Halatang sinipa ng malakas. Nang tanungin ko siya, umiyak siya at umamin na asawa niya ang may gawa. Inalok kong i-report pero ayaw niya. Baka daw matroma ang anak nila. Disyembre 28, umaga, inilatag ni Villanueva ang lahat ng ebidensya, ang sulat ni Elena, ang testimonya ng doktor, ang cover-up, ang pananakot, ang alibi ni Castillo. Sapat na to, sabi ni Villanueva. Humingi na tayo ng arrest warrant para kay Ricardo de Leon. Nang hapong iyon pumasok sila sa isang magarang private room sa ospital. Nakahiga si De Leon, kalbo dahil sa chemotherapy, payat na parang kalansay, ngunit mayabang pa rin ang mga mata. Malolos pulis, sabi ni Villanueva. Anong kailangan nyo sa isang may sakit? Aroganteng sagot ni De Leon. Inilatag ni Villanueva ang sulat ni Elena. Ito ang huling habilin at testimonya ng asawa mo. Katang-isip lang yan. Praning ang asawa ko. Inilabas ni Villanueva ang medical certificate. Sabi ni Dr. Gomez, hindi yan galing sa pagkadulas, galing yan sa sipa. Umamin daw ang asawa mo sa kanya. Namutla si De Leon. At umamin na rin si Castillo. Sinabi niyang ikaw ang nag-utos sa kanya. Patay na raw si Elena pagdating niya sa bahay niyo. At ang cause of death, pagkabagok, hindi sakal. Nawalan ng kulay si De Leon. At yung pananakot mo sa pamilya ni Castillo, gamit ang apo niya, napakaduwag mo. Hindi na nakapagsalita si De Leon. Alam niyang huli na siya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya, nanginginig ang boses. Huwag niyong sasabihin sa anak ko, si Paulo. Parang awa niyo na. At doon, nagsimula siyang umamin. Ayaw niyang tumigil sa pakikipaghiwalay. Sira na ang reputasyon ko bilang pulis. Nang akmang aalis na siya, pinigilan ko siya. Pumalag siya. Uminit ang ulo ko. Kinuha ko yung tubong bakal sa tabi ng pinto. At pinaghahampas ko siya. Hindi ko sinasadya. Humagulgol siya. Isang pagkakamali lang yon. Pero ang 10 taon, pagkatapos noon, 10 taon. Disyembre 31, si Major Ricardo de Leon, RET, ay formal na kinasuhan ng pagpatay. Marso 2012, sa Bulacan Regional Trial Court, nagsimula ang paglilitis. Naka-wheelchair si De Leon. Sa isang panig ng korte, nakaupo si Lorna Cruz. Sa kabilang panig, ang anak nilang si Paulo, nakayuko. Tumestigo si Ka Eddie, si Berto Martinez. Ipinakita ang lahat ng ebidensya. Hunyo 2012, ang hatol. Si Ricardo de Leon ay sinentensiyahan ng 15 taong pagkakakulong. Si Ramon Castillo, 3 taon bilang accessory dahil sa malubhang sakit ni De Leon. Sa ospital niya, pagsisilbihan ang kanyang sentensya. Sa labas ng korte, hinarap ng media si Paulo. Humihingi po ako ng tawad sa pamilya ni Geneng Reyes. Habang buhay kong pagbabayaran ng kasalanan ng aking ama, sabi niya bago umalis. Sa isang pasilyo, nagkasalubong si Linda Castillo at Lorna Cruz.
Yumuko ng malalim si Linda, isang tahimik na paghingi ng tawad. Tinitigan lang siya ni Lorna at nagpatuloy sa paglakad. Taglagas ng 2012, sa isang sementeryo sa Bulacan, inilibing na ni Lorna ang mga labi ng kapatid. Sa lapida, nakasulat, Elena Reyes, 1905, 4000-2001. Sa wakas, nakauwi na. Isang taon matapos matuklasan ang krimen, binisita ni Captain Villanueva ang lugar kung saan dating nakatayo ang bahay. Isa na itong bakanting lote. May isang malaking banner na nakasabit, "Malapit nang itayo, isang bagong tahanan para sa masayang kinabukasan." Napabuntong hininga siya. Ang 10 taon na ibinaon sa ilalim ng semento ay nailantad na. Ngunit ang 10 taon na dapat sanay nabuhay si Elena ay hindi na maibabalik kailanman. Sa ibabaw ng bakanteng lote, tanging ang malamig na hangin na lamang ang umiihip.